Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, sumatin po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po muli ang inyong po na si Padre Ariel Ibarra. Babati po sa inyo ng isang magandang gabi at kasama po natin ang ating Pastor Jeff Haspi. Sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa ating mga pagbati. Binabati po natin ang ating mga kapatiran dito sa Kaibigan at Bagbagin sa panguna ng ating Pastor Jeff at kay Sister Dora. At din mga kaibigan, binabati rin natin ang mga kapatiran dyan sa Santo Niño, Bulacan sa panguna ni Father Edwin Durumal, kay na Father Biboy Alones, at kay na Sister Betty Alones. At sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan, kay na Father Raymond Resurrection, at sa kanyang bahay, kay Sister Jenny Puertes, at sa kanyang asawa na si Father Jose Mercado. At sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan, na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin po natin ang ating mga kapatiran dyan sa Nueva Ecija, sa panguna ng ating Pastor Reynald Tizol at sa kanyang may bahay, at kay na Brother Morgan at sa ating worker dyan, mga kaibigan, na kahit patuloy lang po tayo na sumubaybay at makinig ng programang Apostolic Back to the Bible. At pagpalain po tayong lahat dyan sa ating mga kapatiran dyan sa Nueva Ecija. At ibati po natin ang Family Juan, Family Bayon, Family Durumal na patuloy po sumusubaybay. Apostolic Back to the Bible, Family Ayag, at pinabati rin natin ating mga kapatid dyan sa Bulacan, si Sister Arlene Ibarra, at aking bayaw na si Brother Art, sa aking mga pamangkin dyan, din kay Aaron Ibarra, Arvin Ibarra, at din kay Ariela Ibarra dyan sa Dubai, at din ang ating kapatid na si Brother Norbin Sarin. Tingnan po natin pagkakataon ng ating Pastor Jeff upang bumati kaibigan at ating mga kapatid. Praise God, binabati rin po natin mga kapatid. Salamat Brother Aljon. Muli ay nandito po tayo. Binabati natin sila Sister Jack Gonzales, no, sa dako ng Apalit. Sa dako ng Bulacan, no? Sa Kalumpit, mga kapatid, si Brother Ronnie Arinsol na nagsadya po sa atin dito noong nakaraang linggo. Salamat din mga kapatid, no, kay Brother Joel sa ng kanyang pamilya. Amen. At si kay Brother Luis na patuloy na sumusubaybay, no. Salamat sa lahat ng suporta ninyo mga kapatid. Purihin ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen. Sinabati yung mga taga-Kalumpit pala yan. So, palain po tayo ating Panginoon at sa ating mga kaibigan na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At pinapati rin natin si Evangelist Alan Olaver at kay na Brother Roelan Gonzales at kay na Brother Moises Escuelang. Lahat po ng ating mga kaibigan, mga defenders of faith ng Apostolic. Thank you, Lord. Amen. So okay mga kaibigan at mga kapatid, nang nakaraan po ay tinalakay po natin ang tungkol po sa kaligtasan at kaano kahalaga yung kaligtasan na ating makantang at masigurado po natin yung kaligtasan. At ang kaligtasan mga kapatid ay makakamit lamang po natin ito sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Kristo at sa ating pananampalataya sa kanyang bugtong na anak mga kaibigan at mga kapatid. At sasagutin po natin mga kaibigan ang mga katanungan tungkol po sa mga bagay na ito sapagkat meron pong nagsasabi na ang aming paniniwala ay meron kaming dalawang Diyos mga kaibigan dahil naniniwala raw kami na yung Ama ay Diyos at yung Anak ay Diyos kaya lumalabas Pastor na magiging dalawang Diyos. So ano nangyayari, no? So ang problema mga kaibigan, sila po yung may paniniwala na merong dalawang Diyos. Para pong nangyayari, parang nagiging baliktad ata. Oo, kasi pag tinanong mo sila, sino ang anak? Diyos. Sino ang ama? Diyos, no? Ayan ang problema mga kaibigan. Pero ang tibay mga kaibigan na magpapatunay ng monotheism o sa paniniwala na iisang Diyos. Ang kahulugan kasi mga kaibigan, yung salitang monotheism sa Greek word, yung salitang monos, na ang kahulugan po ay alone, one, ito rin po ay tumutukoy sa single o yung monos.
At yung Theos ay tumutukoy naman to sa ating Diyos, mga kaibigan, sa Tagalog, no? So dahil sa tumutukoy sa single, alone, at tumutukoy sa absolute one, hindi po yan tumutukoy ang monotheism sa dual. No? Nililinaw lang natin. Okay? At ito yung tinatawag natin na absolute one. Yes. No? Ito po, mga kaibigan, the absolute one and solid one. At sino po ba, mga kaibigan, yung iisang Diyos na ating pinapatunayan? Kasi nga, mga kaibigan, ang paratang nila sa amin, dalawa ang paniniwala po namin sa Diyos. Pero ititindig po namin, mga kaibigan, na ang aming paniniwala ay isa lamang po ang Diyos na aming kinikilala. Yes. At ang aming kinikilala, mga kaibigan, ay batay din po ito sa banal na kasulatan. Amen. At ito rin ang pagkakilala ng mga apostol. Kaya nga, mga kaibigan, natawag po tayong apostolic dahil based sa aral ng mga apostol, yung ating ipinapangaral tungkol po sa pagkakilala sa iisang Diyos. Tingnan po natin ang payag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8 at ang versikulo po ay 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buwat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoong si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Mapapansin po natin ang apahayag po ng ating Apostol Pablo. Sabi niya sa unang Korinto 8:6, ngunit sa ganang atin, may iisang Diyos lamang, ang Ama. Hindi po sinabi ni Pablo na ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yes. Hindi yun. Amen. Ang tinutumbok lang ni Pablo na iisang Diyos, walang iba kundi ang Ama. Dahil ito si Pablo, monotheism to, mga kaibigan. Naniniwala ito na iisa ang Diyos. Kaya nga, pinangaral ng mga apostol, tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Unang-una, galit na galit si Pablo. Yes. Dahil ang paniniwala ni Pablo roon sa ipinapangaral ng mga apostol na si Jesucristo ay anak ng Diyos, isa pang Diyos. Kaya dahil si Apostol Pablo, mga kaibigan, dahil initindig ni Apostol Pablo na ang iisang Diyos ay walang iba kundi ang Ama. At ito yung Ama na ito ang Diyos ni Abraham, Yes. ni Isaac, at ni Jacob. Ito yung Diyos na hindi nagbabago. Ito yung Diyos na absolute one. Ito ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yes. Yung Ama na yan ang naghanda ng katawan ng anak. Opo, itong Ama na ito kasi, sabi doon sa unang Korinto, nagbuwat sa Kanya ang lahat ng bagay. Pati yung inihandang katawan, nagbuwat din ito sa Ama. Yes. Amen. At gayon din ang Panginoong Jesucristo. Kung ang lahat ng bagay ay nagbuwat sa Ama, inaamin ba ng Panginoong Jesucristo na siya rin mismo ay nagbuwat sa Ama? Yes. Hallelujah. Inaamin niya ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Tingnan po natin ang pahayag ng banal na kasulatan sa 1. Painggan po natin sa 16:27 ng 1. Sabi rito, sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong inibig. At kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuwat sa Ama. Nagbuwat ako sa Ama at naparito ako sa sanlibutan. Muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paroroon sa Ama. Kaya inaamin ng Panginoon Kristo na sabi niya sa kanyang mga alagad, kayo'y nagsisampalataya na ako ay nagbuwat sa Ama. Amen. Sabi niya, nagbuwat ako sa Ama. So, pag sinabi niya ako'y nagbuwat sa Ama, ang pinagbulan ng Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Kaya maliwanag, yun tinutukoy doon sa Mikas 5:2, na sabi ng Ama, Ephraim, Ephrata, mula sa iyo, lalabas sa akin. Yes. Pinagbuhatan niya yung Ama, hindi yung Ama yung lalabas din sa sarili niya. Yes. Amen. Yun ang mangyayari yan, mga kaibigan. Dahil ang mga Ama kapatid. ang eternal. At yung Ama, ang pinagbuhatan ng lahat ng bagay. Ngayon po, ang Panginoong Jesucristo ay nagbuhat sa Ama. Tanungin po natin ang Biblia, ang Espiritu Santo ba ay nagbuhat din sa Ama? O, tignan po natin, mga kaibigan, sa 15:26 ng 1, tignan niyo po natin.
tatapat pagparito ng mga aliw. Ang mga aliw, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Yes, amen. Na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama. Yes. Ito palang mag-aaliw, mga kaibigan, na Espiritu na sa katotohanan, ito pala ay nagbubuhat sa Ama. Kaya maliwanag na yung iisang Diyos lamang, mga kaibigan, na pinagbuhatan ng Panginoong Jesucristo at pinagbuhatan ng banal na Espiritu ay walang iba kundi ang Ama. Yes. Kaya isa lang talaga ang Diyos. Amen. Kasi nagbuhat sa Kanya yung anak, yung Espiritu Santo ay also buhat din sa Kanya. Oo, so dahil hindi nila maitumba yung katuwiran mo, pinaparatangan ng dalawa ang Ayun, Diyos. problema mga kaibigan. Demolition job. Ayun po nangyari, no? Kasi naniniwala sila na yung anak ay Diyos. Tingnan natin mga kaibigan, ang paniniwala ba ng mga apostol, ang Panginoong Kristo, kasi ang tutukoy nila yung nabuhay na maguli si Kristo, siya talaga ay Diyos. At siya na rin mismo ang Ama, nang siya'y nabuhay na maguli. Yung ba mga kaibigan, ang pinapahayag ng banal na kasulatan, tignan po natin ang sabi ni Pablo sa Roma 1:3 hanggang 4, sabi rito, tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kapanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makutid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. Yes. Ipinahayag Amen. pala si Jesucristo na anak ng Diyos pagkatapos na siya nabuhay na maguli sa mga patay. Kasi nga, ayaw pumayag ni Kristo na sabihin na siya'y anak ng Diyos eh. Kasi sinaway niya nga ang Diablo eh. Yung Diablo nung sinabi sa kanya, anong pakialam namin sa iyo, Jesus, na ikaw ay anak ng Diyos? Yes. Sinaway ng Panginoon Jesus ang Diablo. At pinagbilihan niya ang mga apostol na huwag niyong ipagsasabi yung narinig ninyo. Kaya maliwanag mga kaibigan, na iisa lamang po ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama. At ang Diyos na Ama na ito na nag-iisa, ito ang pinakilala ng ating Panginoong Jesucristo. 17:3 ng 1. Pakinggan po natin mga kaibigan at sa ating mga kapatid. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Kasi lalabas ito, Pastor. Amen. Kung kasama si Kristo sa iisang Diyos na tunay na salita, dapat sinabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw at ako ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pero ang pinakikilala niya, tumingala siya sa langit, sinabi niya, ikaw ay makilala nila. At ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili, ito buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na si Kristo, ito yung nahayag. Ito yung ipinangaral ng mga apostol. Ito yung nahayag sa unang buwan, 1:1. Ito yung buhay na walang hanggan. Tingnan natin. Amen. Yaong buwat sa pasimula. Yaong aming narinig. Yaong nakita ng aming mga mata. Yaong aming namasdan. At nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag. Sabi ni Kristo, ito buhay na walang hanggan eh. Yes. Sabi niya sa kanyang sarili, Amen. ikaw ay makilala nila. Yung buhay na walang hanggan na si Kristo, ito yung nahayag sa mga apostol. Yes. Ano nangyari sa buhay na walang hanggan? Yung nahayag aming nakita. Nakita nila si Kristo. At pinatotohanan sa inyo, aming binabalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. At sa atin ay nahayag. Yung nahayag yung anak eh. Yes. Yung buhay na walang hanggan. Ano nangyari dun sa anak na nahayag? Nakipo, nahawakan, namasdan tungkol sa salita ng buhay. Ito ang Panginoong Jesucristo. Kaya tama yung sinabi ni Juan, na sabi ni Kristo, ito buhay na walang hanggan. Ika'y makilala nila na iisang Diyos na tunay. At yung buhay na walang hanggan na nahayag, mga kaibigan, sabi ni Juan, kasama ng Ama. Mangyari ito, no? Kaya sabihin nila, hindi pwede pag-ulay. Ngayon, yung buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, paano siya makakasama ng Ama? Sa baba yung buhay na walang hanggan. Bakit? Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na tumatahan sa Kanya. Amen. Doon siya nakakasama ng Ama, mga kaibigan. Tayo ang mga kaibigan, kasama natin ang Diyos. Sabi ng ni Juan,
Dahil sa espiritong tumatahan sa inyo, basahin ko, Pastor, baka Yes. sabihin nila, nagsasalita tayo, walang talata. Yes, amen. Paliwanag mo. Pakinggan niyo mga kaibigan, no? Sa 3:24 ng 1, ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. At siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Yes. Makakataan pala yung Ama doon sa buhay na walang hanggan, doon sa Espiritong ibinigay sa kanya ng Ama. Amen. Yan po yung mga kaibigan. Yes. No? Kaya maliwanag ang payag ng banal na kasulatan na ang iisang Diyos lamang walang iba kundi ang Diyos Ama na ipinakilala ng anak, ipinakilala ng ni Kristo sa yung buhay na wala hanggan. At yung Ama ang isang Diyos na tunay, mga kaibigan. Yes, amen. Okay, bigyan natin sa ating pastor. At Brother Aljon, gusto ko lang linawin, ang Ama nagkaloob ng tagapagligtas. No, doon mababasa natin yon sa gawa sa 13, sa 23. No? Okay, maigi, basahin At natin. sino po ito? Okay, sabi rito sa Gawa 13:23, sabi ng taong ito ay tutukoy si David, Yes. yung kanyang bini. Amen. Ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Kaya siya, paratang nila sa atin, medyo masyadong technical, no? Naniniwala po kami, mga kapatid, na ang Ama nagkaloob ng tagapagligtas na sinasampalatayanan natin, ayon sa talata, ay yan ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, yan ang tagapagligtas natin. Hindi tayo makakarating sa Ama pag mali ang paniniwala natin sa Panginoong Hesukristo. Mababasa din natin yan. Ako ang daan, sabi niya, ang katotohanan, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At ang Panginoong Hesukristo, siya ang nag-iisang tagapamagitan sa Ama. No, mababasa naman natin yan sa 2:5, no, mga kapatid ng unang Timoteo. Ito, basahin po natin mga kaibigan, ay ganito. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. Ito, tutol sila rito. Yes, no? Hindi na natin problema kung tututulan nila yan. Pero sa atin, ang paniniwala natin ay kami, mga kapatid, nakatindig po kami. Kung labanan ng pag-uusapan, gera ng espiritual at mga talata, hindi rin po kami uurong. Bakit? Hindi rin po kami ipinanganak kahapon lang. Itong mga talatang ito, sumasampalataya po kami na ang Panginoong Hesukristo tagapagligtas at nag-iisang tagapamagitan at naniniwala din kami na siya ang Son of God sa 3:17 ng Mateo. No? Lahat yan nababasa, mga kapatid. Lahat ng mga paratang ninyo, mga kapatid, babalik lang din yan. No? Sa inyong lahat. Okay, sige. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So, ipinapakilala na ito ang sinisinta kong anak. Hindi sinabi ng Ama, ito ang sinisinta kong Ama. Huwag mong gawing sarsuela yung talata. No? Kung hindi nyo kayang idipinsa, huwag kayong mamersonal, mga kapatid. Ngayon, ito ang sinisinta kong anak. Nung ipinanganak na siya, ano ba ang pagkatawag sa kanya? 1:18 ng Mateo. Okay. Para sa kalinawan ng lahat, mga kapatid, hindi po tayo nagsasalita na walang talata, no? At hindi tayo bitter. Dahil may mga talata na nagpapaliwanag. Okay, basa. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Gusto ipaliwanag ni Mateo. Yeah. Itong pagkapanganak. Nang si Maria ng kanyang ina ay mag-asawa kay Jose. Bago sila magsama, ay nasumbungan siya nagdadalang tao. So yung Son of God, nagdadalang tao. Yung Son of God, naging tao. Ayon sa talata. No? Hindi siya sinabi na nagdadalang Diyos. No? So, nililinaw lang natin, Brother Aljon, ngayon, ang Panginoong Hesukristo na yan, binigyan po yan. Hindi po yan yung turing ninyo sa amin, tao lamang, paratang nyo lang yun. Bakit? No, gusto nyo kaming ibagsak. Pero sa kalaunan, mga kapatid, titindig po ang samahang ito, hindi dahil sa mga salita namin unang tao. Titindig po kami ayon sa mga salita ng Diyos. Itong Son of God, binigyan po yan ng pangalan sa 2:9 hanggang 11. Tingnan ninyo, mga kapatid. Yan ang sinasampalatayanan namin, yung pangalang ibinigay sa bata. Bakit?
Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos. Sino ang nagpadakila sa Diyos? Ay sa anak? Walang iba kundi ang Ama. Oh, tuloy. At siya'y binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Kita mo? Yung pangalan, lalo yan, Brother John. Oh, tuloy. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang bawat tuhod na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So ipinapangaral namin sa aming mga kapatiran na ang pangalang Jesucristo tanggapin sa bautismo, Acts 2:38. No? Ang pangalang Jesucristo sa pamamagitan ng pangalang Jesucristo ay bababa ang Espiritu Santo doon sa 14, sa 16 ng John. No? Dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nandito ang kaligtasan, Acts 4:12. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Ipinapangaral po natin dito yan. Kaya mga kapatid, ang nagpaparatang na kami ay Antichrist, sila ang Antichrist. Kasi nga, ganito yan naging baligtad kasi. Yes. Pag magpaparatang, halimbawa, ang tao, magpaparatang siya na kayo ay Antikristo. Yung paparatangan nila, yung tumututol na si Jesus, yun ang Kristo. Yes. Yun ang Antikristo. Kailangan mga kaibigan, kung tututulan naman natin na si Kristo ay Diyos, dapat ang paratang nila anti-God. Hindi, Antikristo raw. Pero mga kaibigan, hindi naman kami tutol na si Jesus, siya ang Kristo. Yes. Ito nga pinapangaral namin, mga kaibigan, mga kapatid, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang tagapagligtas. Kaya pinapaliwanag po namin, yung iisang Diyos lamang ay tumutukoy po ito sa Ama, na ito ang pinagbuhatan ng Panginoong Jesucristo at dito rin nagbubuhat ang banal na Espiritu. Yes, amen. Meron naman talata, mga kaibigan, buti po kung hindi natin nababasa sa Biblia, nababasa po natin na inaamin ni Kristo na ako'y nagbuhat sa Ama. Kaya maliwanag, yung pinagbuhatan ni Kristo na Ama, yun ang kinikilala po namin iisang Diyos. Yes, at ang amen. Panginoong Jesucristo, pinakilala niya ang sarili niya, ito buhay na wala hanggan. At saka lagi, Brother Aljon, laging ina-acknowledge ng Panginoong Jesucristo ang Ama doon sa 12:49 hanggang 50 na ang salita niya ay hindi sa Kanya. Salita po yan ng Ama. No, sige, basahin natin. Basahin natin sa 49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita nang mula sa aking sarili. Yung Son of God, hindi po yan nagsasalita ng saganang kanyang sarili. Kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Yan ang sampalatayanan natin. Yan ang purpose ng anak. Siya ang magpapakilala sa Ama. Bakit? Ang salita ng Ama ang nasa kanya. No? Kaya pagdating sa kaligtasan, dadaan ka talaga sa anak. Ang anak ng Diyos, yan ang Misaya na hanggang ngayon tinatanggihan ng marami, mga kapatid. No? Kaya kapag tinanggap mo ang anak, automatic nakikilala mo ang Ama. Kasi nga, ang anak kasi ang nakakakilala sa Ama. Yes, amen. Kaya pagka tinanggap po natin yung anak na nakakilala doon sa Ama, makikilala po natin yung Ama. Maigi po basahin po natin sa Mateo 11 at ang bersikulo po ay 27. Ito po ang sabi. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino man ay hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At ang sino mang hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yung ibiging pagpapahayag ng anak. Ang magpapahayag pala, mga kaibigan, para makilala mo yung Ama, yung anak pala. Yes. Kaya nga nang sinabi ni Kristo, ni Pedro kay Kristo, kay Jesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Oo, hindi niya sinabi, ikaw ang Kristo, the God, the Son. Wala kayong mababasa niyan. Sabi niyo, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sabi ni Kristo, mapalad ka. Yes. Simon Barjonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ito'y ipinahayag ng aking Ama na nasa langit. Yes. Yung Ama niya pala, nasa langit, yung nagpahayag kay Pedro. Yes, amen. Na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Malinaw po yan, mga kaibigan. Ngayon, kung yung anak ang nakakakilala sa Ama, siya ba ang may karapatan na magpakilala sa Ama? Yes, amen. Basahin natin, mga kaibigan, sa aklat po ng 1:1 at ang bersikulo po ay 18. Tingnan po natin.
walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Narito pala yung anak ng Diyos para ipakilala yung Ama. Kasi yung anak, hindi niya pwede ipakilala yung kanyang sarili. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ko pinakikilala ang aking sarili. Amen. Sino ang pinakikilala niya? Sabi niya, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Ang ini-introduce niya, mga kaibigan, sa mga tao, makilala ng mga tao kung sino ang Ama at kung ano ang pangalan ng Ama. Kaya nga, sabi niya sa 17 ng 1, tingnan po natin mga kaibigan. Yes, ano ang pinakilala niya sa 17:26 ng 1? Ano ang sabi ng Panginoong Kristo? Ito po. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Yes. Yung pala yung anak, mga kaibigan, dahil siya po ang nakakakilala sa Ama, ipinakilala niya doon sa kanyang mga alagad. Pinakilala niya. Kaya nga ang sabi ni Pablo, ayon sa kanyang sulat, sa Hebreo, tingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid. Sa Hebreo 2 at ang versikulo ay 12, sabi rito, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Ibabalita pala ni Kristo yung kanyang pangalan sa aking mga kapatid. Sabi niya, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ang dapat magpakilala, ang may karapatan magpakilala, doon, yung nakakilala. Yes, amen. Hindi man pwede na ipakilala mo yung isang bagay na hindi mo naman kilala, mga kaibigan. Kaya ang nagpapakilala po sa Ama ay walang iba kundi yung anak. Yes. At yung nagpapakilala sa anak ay walang iba kundi ang Ama. Amen. Ngayon, paano makikilala yung Ama, paano ipapakilala ng Ama yung anak? Yes, yun ang magandang tanong. Paano yun? Dahil mga kaibigan, paano mapapakilala ng Ama yung anak? Maigi, basahin natin, Pastor. Yes. Paano makikilala mapakilala ng Ama yung anak? Pakinggan po natin mga kaibigan. Ang sabi niya po sa 1:5:36. Datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan. Sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang mga gayunding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Sinugo pala siya ng Ama. Yes. Yung nagpapakilala pala sa kanya na siya sinugo ng Ama. Yes. Yung mga gawa ng Ama. Amen. Nasa kanya, mga kaibigan. Yes. At mga kapatid. Bakit? Kasi yung Ama, hindi nyo nakita yung kanyang tinig. Hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. Makikilala mo pala na si Kristo ay sinugo ng Ama dahil yung mga gawa ng Ama ay gumagawa sa kanya. Yes, amen. Kasi nakahula na doon sa Deuteronomy 18:18. Aba, Palilitawin talaga ng Ama. At yun ang pagpapakilala. Yun Yes. ang paraan ng pagpapakilala ng Ama sa anak. Yes. Mga kaibigan, sa kanyang mga gawa. Ngayon, may hula na sa aklat ng Deuteronomio. Yes, amen. 18, tingnan po natin mga kaibigan, kung paano nagligtas si Moises sa Israel at ipakikilala rin ng Panginoon kung sino naman ang magiging tagapagligtas balang araw sa Israel. Ay, hindi lamang sa Israel at sa Yes. buong mundo. Pakinggan po natin sa 18:15 ng aklat ng Deuteronomio, mga kaibigan. Hindi po kami galit. Para binila, may sigaw tayo, no? Hanggang 18. Sabi dito, palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta. Sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko. Sa kanya kayo'y makikinig. Ayon sa lahat ng inyong ninanasa sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng kapulungan, na sinasabi, huwag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos. Niipakita pa sa akin itong dakilang apoy upang huwag akong mamatay. Ito pala, Pastor, no? Yes. Palilitawin yung isang propeta. Kasi ayaw na nila makita yung Diyos na anyo ng apoy. Yes. Kaya meron siyang ititindig. Hindi na apoy yun. Mga kaibigan, no? Kasi nakikipag-usap kasi yung Panginoon kasi sa pamamagitan ng apoy. Nakipagsalita yan doon sa tawag nito yung puno na lumiyabi. Yes, amen. No?
Pero ngayon mga kaibigan, makikipag-usap na siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Tuloy po natin. Sa 18, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Sabi niya kay Moses, palilitawin ko ang isang propeta sa gitna ng mga kapatid. Sabi ng Diyos kay Moses, gaya mo. Paano naging gaya ni Moses si Kristo, mga kaibigan? Tuloy natin. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. So maliwanag eh. Sabi yung kanyang, sabi doon, aking sasabihin sa kanya yung mga bagay na inutos ko sa kanya. Kaya sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili, kundi kung ano yung iniutos na aking ama. Yun ang narapat kong salitain. Yung propetang lilitaw, mga kaibigan, yung salita ng Diyos ay ilalagay niya roon. At kung ano yung iniutos niya roon sa propeta na yun, yun ang kanyang sasalitain. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Maganda. Anong katunayan, mga kaibigan? Yung tinutukoy sa Deuteronomio 18:18 na palilitawin ng propeta ay ang Panginoong Jesucristo. Anong katunayan? Tingnan po natin sa 3:20 ng Gawa. Tingnan po natin ang pagpapaliwanag po ng mga apostol kung sino itong palilitawin na propeta ng ating Panginoong Diyos. Tingnan po natin. 3:20. At upang kanyang suguin ang Kristo na inilaga sa inyo na si Jesus, na siyang kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Maliwanag ito eh. Thank you, Lord. Na yung Kristo na siyang si Jesus na itinalaga, mga kaibigan, ito yung palilitawin na propeta sa gitna ng mga magkakapatid. Kasi itong layunin ng Kristo. Yes, amen. Ibalik yung lahat ng dating bagay sa lahat ng una. Amen. Ibalik tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ibalik po tayo sa Diyos dahil tayo po ay naiwalay sa Diyos. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. At ang kanyang ipinangako kay Moises na palilitawin ko sa gitna ng inyong mga kapatid ang isang propeta na gaya mo. Kailangan pakinggan natin itong propeta na ito. Ito po ay katuparan sa ating Panginoong Jesucristo. Yes, amen. Sige, Pastor. Yes, amen. Tsaka itong tinutukoy mo, Brother Aljo, napakahalaga nito kasi yung Son of God at saka yung propeta na palilitawin sa gitna, lahat ng bagay susuko dito sa Son of God na to Kaya kailangan itong maunawaan kasi doon sa Efeso, kung mababasa natin doon sa 1, basahin muna natin yung dagdag kaalaman lang sa ating mga kapatid. Basahin natin sa Efeso 1 at ang bersikulo po ay 20 hanggang 22. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhay magmuli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan sa kabaibabawan ng lahat ng pamunuan at kapamalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, siyang ipinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Nga siyang katawan niya, na kapuspusan niyang buong puspos ng lahat sa lahat. Ito, matiwalat ito, Amen. Na itong Panginoon Kristo, na pagkatapos na ito'y mabuhay na maguli sa mga patay, ipinaupo niya ito, mga kaibigan. Pinasuko niya lahat ng kapangyarihan sa ilalim ng paa ni Kristo. Anong katunayan, mga kaibigan? Na nabuhay na maguli si Kristo, lahat na ibigay niya sa kanya bago sa umakyat sa langit. Iyon po ang pahayag ng Panginoong Kristo sa 28:16 ng Mateo. Sabi niya ay ganito. Matalon na po natin sa 19. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanilang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa
ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sabi ni Kristo, mga kaibigan, Jesus, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa na ibigay na sa akin. Yes. Kaya bago siya umupo sa kanan ng Diyos, lahat, pinasuko muna na lahat, mga kaibigan. Ngayon, hanggang kailan mananatili kay Kristo, yung otoridad na ibinigay sa kanya ng Ama, mga kaibigan, hanggang kailan yon? Painggan po natin, mga kaibigan, kung hanggang kailan yung kailan pa susukuin, kasi may sinabi ang Panginoong Kristo doon sa Psalms 110. Yes. Bago po tayo magpunta sa unang Korinto. Psalms 110 verse 1, tignan po natin ang hula ni David kung hanggang kailan na yung authority ay na kay Kristo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Yun, maliwanag ito, mga kaibigan, no? Hanggang sa mailagay ko ang iyong mga kaaway sa tungtungan ng iyong mga paa. Yes. So maliwanag, mga kaibigan, bago siya umakyat sa langit, yung otoridad doon sa langit at sa lupa, naibigay na sa kanya. Amen. Ngayon, ito bang otoridad na ibinigay sa kanya ng Ama? Ito ba'y isusuko niya sa Ama pagdating ng wakas? Yes. O tignan po natin, mga kaibigan at mga kapatid, kasi kung siya rin yung Ama, wala ng anak na susuko sa Ama. 15:24 ng unang Korinto, tignan po natin. Kung magagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Ito pala, ibibigay niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Nilinaw na po ni Pablo para hindi na po tayo malito na yung kaharian sa Diyos, andito ko niyan Diyos niya, walang iba kundi ang Ama. Yes. Tuloy po natin. Pagka nilipunin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya maghari hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kauli-uliang kaaway na lilipunin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, na tapat kong sinabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay maliwalag na itinangi niya ang nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magagayoy ang anak rin, ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging sa lahat, pagdating pala ng wakas. Hallelujah. Ibibigyan niya na ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Sino ang kikilala natin nag-iisang Diyos? Walang iba kundi ang ating Ama. Hallelujah. Maliwanag ito po mga kaibigan at mga kapatid, no? Pag tinignan natin sa Greek word, yung salitang ibibigay, Yes. submit, Yes. ipapahayag niya, mga kaibigan at mga kapatid, isasabit niya sa Ama yung kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Ama. Ay, kung siya ng Ama, paano siya magsabi? Ayun nga. Kung siya yung Ama, mga kaibigan, paano siya susuko? Siya rin pala yung Ama. Oo. Ngayon, yun po ang magiging problema ng mga Kung siya na hindi nila mapaliwanag ng gusto. Kung siya na yung Ama, ginawa niya yung sarili niya na propeta at tagapagligtas. Ayun, mga problema. No? Kasi nga, ang paniniwala kasi nila, isang Diyos ito, Oo. Ama, tapos itong Ama, naging anak. Sinugo niya sarili niya. Kasi oneness Oo. Tapos yung anak na ito, yun din ang Espiritu Santo. Nung namatay ang anak, nung namatay din ang Ama. Yun nangyari, mga kaibigan. Ngayon, ang pahayag nila, mga kaibigan, no? Pag tinanong mo sila, ganito, yung cross-examination, sabi, ang Ama, ang Diyos ay tumatahan sa anak. Granting. Akala ko ba ang Ama ay naging anak? Bakit ngayon tumatahan ang anak? Yun nga, nangyari, no? Okay, sige. Ngayon, pag tatanungin mo sila, mga kaibigan, nang namatay yung anak, nasaan ang Diyos na tumatahan sa kanya? Ano ang sagot nila? Ang sagot ng isang mangangaral, no? Yung isang magaling na mangangaral, ang Diyos, nasa lahat ng dako. Oo, yung sagot naman ng isang mga ngaral din ay, Yung isa namang sagot ng isang mangangaral, na isang pastor, yung namatay yung anak, namatay si Kristo, yung Diyos na tumahan sa kanya, tumalikod. Tumalikod, umakyat sa trono. Yung isa naman, umakyat sa trono. Iba-iba sila ng statement. So ngayon, ayaw nila na paghiwalayin. Pero kapag pag-usapan na yung namatay yung anak, Naghiwalay na. humiwalay na. Ayun nagiging problema. Kasi,
Yung ama na tumaan sa anak, sabi nila, hindi pwedeng paghiwalayin. Oh. Nang namatay yung anak, Bumalik daw sa trono. yung Diyos na tumaan kay Kristo, umakyat daw sa trono. Tapos yung isa naman, tumalikod. Ang tanong, anong talata sa Biblia? Ang hinahanap pa namin mga kaibigan, ebidensya. Pag wala sa Biblia, walang ebidensya. Ayun po ang problema. Kami may ebidensya kami. Mga kaibigan, alam po namin sagutin yan, pero mahirap siguro, hindi natin daw naibibigay. Pwede sila magsadya rito. Kaya maliwanag po yung mga kaibigan. Sabi ng isa, tumalikod Yes. para ang nangyari mga kaibigan, yung Diyos na tumahan doon sa anak, pinabayaan siya. Tinalikuran. Kaya sabi ni Kristo, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kung pinabayaan siya, sa ibang salin, Ama, bakit mo ako iniwan? Kung iniwan siya ng Ama, di nagkaiwalay. Ayaw nila. Ayaw na tanggapin yung mga Naghiwalay daw kaibigan. natin. Kaya, yun po ang nagiging problema. At ang paniniwala rin nila, nang ipinanganak yung bata, Diyos. Tapos nang ipinako, hindi na Diyos, tao na. Tao na. Ibang klaseng Diyos ito, no? Pabalik-balik ng anyo, no? Yan po ang problema, mga kaibigan. Pagdating sa problema, tumatakas yung Diyos nila. Pero pagdating sa kapanganakan, present. Pero pagdating sa ipapako na, absent na. Yun po mga kaibigan, huwag po nating paglaruan ng Diyos natin. Kawawa naman ng Panginoong Kristo. Paglalaruan po natin yung kanyang kalagayan, no? At ang Diyos na ito, mga kaibigan, wala po itong dual nature. Yes. Diyos na, tao pa. Tao na, Diyos pa. Kaya ang problema, mga kaibigan at mga kapatid. At kung granting may dual nature, kailan matatapos yun? Ayun, isa yun sa mga katanungan. Kung ang Diyos ay may dual nature, kailan matatapos ang kanyang dual nature? Pangalawang tanong, nung binautismuhan siya doon sa ilog ng Jordan, bumaba sa kanya yung espiritu ng Diyos, bumababa tulad ng kalapate. Kung siya na ang ama, bumababa pa yung espiritu ng ama sa kanya. Ayun ang problema, mga kaibigan, kasi ama na nga, bababaan pa ng isang ama. Yung problema, mga kaibigan, kasi sabi, si Kristo ay Diyos. Ano ba totoo? Si Kristo ay Diyos? O ang Diyos ay naanahan sa Kanya? Problema na nila. Kasi kailangan liwanagin natin mga kaibigan Hallelujah. Si Kristo ba ay Diyos? O yung Diyos tumatahan sa Kanya? Kasi yun ang statement nila Yeah. Kaya Diyos si Kristo, kasi yung Diyos tumatahan sa Kanya. Sigurado ako magre-rebuttal na naman sila sa'yo. Ayun ang problema mga kaibigan. Tapos sasabihin nila, paniniwala raw natin, si Kristo tao lang. Masahol pa raw tayo sa demonyo. Masahol para sa demonyo kasi Yung nagsalita na yun, galing sa puso niya yan. Paano po nasabi na masahol pa sa demonyo, galing sa puso? Kasi ang pinanghawakan niya, yung Mateo. May patulan natin kahit konti ito. Sige, bago matapos ang oras, no? Hindi tayo tumatalikod sa usapin dito. Mateo, hindi tayo namimersonal. 4 at ang versikulo po ay, dahil ginamit mo ito, versikulo 7. O sa 6 muna. 4:6, pakinggan mo ito. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Ang panunukso ni Satanas kay Jesus. Kung ikaw ay anak ng Diyos. Hindi sinabi ni Satanas, kung ikaw ang ama. Hindi sinabi ni Satan na, kung ikaw ang ama, o kung ikaw ay Diyos. Kung ikaw ay Diyos, hindi. Kung ikaw ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, si Satan, nakikilala ng mga demonyo. Yes. Na itong si Jesus, Anak ng Diyos. Sabi Diyos daw. Problema, mga kaibigan, at malala pa raw kami sa demonyo. Mas mahina pa yung demonyo, dyan kilala niya. Ito ang problema, no? Ang demonyo, kilala Sa kanya, ibang pagkakilala niya. Dapat, kung mag-amigay ka ng talata, i-base mo sa Bible. Kung ano yung nakasulat. Hindi, ang binabasihan niya, yung bitterness. No? Ang problema, sabi rito, at sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Sino ang magbibilin sa mga anghel? Ang Kristo ba? Hindi. Ang magbibilin yung Ama Sabi ni Satanas, pangangasar niya kay Kristo. Kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka. Bakit? Kasi yung Ama magbibilin ng mga anghel para hindi ka matisod Yes, amen. Ito lang, kababayaan ba ng Ama yung anak? Ang anak niya yun. Naasar niya, kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, magbibilin ang
Siya magbibilin ng mga anghel upang alalayan ka. Tuloy natin, mga kaibigan. Alalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Ano sabi ni Jesus? Ang ginamit ni Jesus, nasusulat din. Sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. Ngayon, Ano ba tinutukoy? sabi niya, si Jesus, sino ang tinutukso? Ang Panginoong Jesus. Hindi siya yung Panginoong Diyos. Kita mo yung interpretasyon niyan, mga kaibigan. Yung ginamit kasi ni Satan, mga kaibigan, sabi niya doon, nasusulat, sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka. Ito kung marunong siya mag-analyze ng talata. Magpatihulog ka kasi ang Diyos magbibilin ng kanyang anghel upang hindi ka madapa. Pero sabi ni Kristo, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Yung magbibilin na sa anak ng Diyos para hindi siya madapa, yun ang tinutukso ng Diablo. Kaya nga ginamit niya rin yung nasusulat din naman. Siya rin ba yung tinutukoy niya ba yung sarili niya na nasusulat din naman, huwag mo tutuksuin ang anak ng Diyos? Hindi. Ang kanyang sinasabi ron, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon Diyos. Paano tinutukso ng Diablo ang Diyos? Paano tinutukso ng Diablo yung Diyos sa pamamagitan ng nasusulat? So, hindi niya ina-analyze ng mabuti kasi medyo galit siya sa'yo. Ayun nga eh. So, yung nangingibabaw, bitterness. Ayun nga. At baka sakali, nagpapalakas siya sa samahan, baka maging district leader siya. Ayun, problema, no? Ang nasusulat, magbibilin nasusulat din naman, magbibilin siya ng mga anghel upang wag kang alalaya, upang wag kang madapa. Hallelujah. Yung magbibilin yung Ama. Ginamit ni Kristo, nasusulat din naman. Wag mong tutuksoin ng Panginoon Diyos. Yung magliligtas kay Kristo para hindi siya madapa, yun ang Diyos na kanyang tinutukso. Kaya nga nasusulat eh. Yung ginamit ni Satan, nasusulat. Kaya gagamit din si Kristo ng nasusulat. Kasi yung nasusulat ng Diyos na magbibiling kay Kristo, yun din ang nasusulat ng Diyos na tinutukso ng Diablo. Yes, amen. Hindi si Kristo. So, baka may mga tanong dyan. Ayun ang problema, mga Hallelujah. meron pa tayong tanong, no? So, kaya payo ko lang sa'yo, Brother Adjon, huwag kang maging bitterness. Hindi yun, mga kaibigan. Kasi, mahirap. unang-una, hindi tayo magiging bitter sa kanila kasi anong matututunan mo sa kanila? Amen. Kasi, ang Biblia, ang interpretasyon nila, mali. Yes, Ang amen. tinutukso raw na yung nasusulat na huwag mo tutuksoin ng Panginoong Sus, tumutukoy daw yung kay Kristo. Hindi yun. Tumutukoy yun sa yung nasusulat na yun. Walang iba kundi sa Diyos Ama na tinutukso. Kasi ang nakikita ng Diablo, yung anak ng Diyos, yung tinutukso mga kaibigan ng Diablo kay Jesus, yung nasusulat. Amen. Kaya yung nasusulat doon na Diyos, Panginoon Diyos, yun din ang kanyang tinutukso. So, kasi ako, sa sense natin, no, ito kasi ang taong ito, hindi naman nag-aaral ng Bible School to, banat lang ng banat, may balak itong guluhin tayo eh. Kasi nga, yung mga lumipat, no, na mga kasama natin, hindi niya alam na bago lumipat yung mga kasama natin dito, nag-meeting na tayo. Wala kami sama ng loob na sila ay bumukod ng gawain na pagkasunduan yan dito. Kaya huwag ka nang mag-eksina pa dahil wala kang alam sa mga pangyayari dito. No? Gusto lang namin linawin, maayos kami dito. Ako wala akong problema kung ang mga kapatiran ay nagbukod at gumawa sila ng sariling gawain. Din kanya-kanya tayong gawa sa Panginoon. Then ang Panginoon maghusga sa atin. Hindi yung bibigay kayo ng personal, no? Mga kapatid, no? Sa ngalan ng etiketa, walang personalan. Ito ay spiritual lang na mga talata, mga kapatid, no? Sabi nga ni Kristo, hanggat sa kaya mo, mahalin mo yung kaaway, no? At saka mahirap na manalangin ka sa Diyos na may sama ka ng loob, Brother Adjon. Ayun ang problema. Bago ka manalangin, makipagkasundo ka muna. No, kaya lahat ng mga blessing, hadlangan ng bitterness na yan. Kaya ang payo ko sa iyo, kung inaatake ka Manila, pag-ibig ang pairalin mo, yun lang po ang payo ko sa iyo. Hallelujah. Mga kaibigan, mga kapatid, naawa tayo sa portion na ito na habang nagpapaliwanag siya, nakikita ko na hindi siya marunong mag-analyze ng talata, mga kaibigan. No? At unang-una, hindi naman tayo all-knowing. Makikita mo sa kanyang pagpapaliwanag, iniiwan niya yung talata, alanganin eh. Okay lang sana na kahit iwanan mo, wag ka na lang mamersonal eh. No? Alanganin yung iniiwan mong talata, kapatid, yung binibitawan mo. Kumbaga sa aeroplano hindi wala sa tamang landing yung aeroplano eh. Hallelujah. Pabulusok eh. Kaya, babalik din po sa iyo mga kaibigan. At ang paniniwala po namin mga kaibigan, hindi po maniniwala na ang Panginoon Kristo tao lang.
Dinagdagan lang nila yung salitang tao lang. Para pasamain tayo. Para tayo ay pasamain sa mga kapatiran nila at sa mga kapatiran natin, mga kaibigan. Hindi po kami kailanman nagturo sa FB Live na si Kristo ay tao lang, mga kaibigan. Wala pong ganyan. Kundi, tuturo po namin yung anak ng Diyos, mga kaibigan, ay nasa kalagayan po siyang tao sapagkat ito ay nagkatawang tao, mga kaibigan. Pag ito'y nagkatawang tao, naturalmente, nasa kalagayan tao. Yes. mga kaibigan. So, di ka natin, Esther Michelle, kung mayroong katanungan dyan, baka meron. Meron ba? Wala. Okay, mga katanungan, no? So, nawa, makabot sa kanya video nito, mga kaibigan. So, palayan po tayo, wala po tayong sama ng loob, mga kaibigan. No, kung tutusin nga chat natin yung mga kapatiran na nawala. Sila pa nga hindi nag-reply. Hindi ko alam. Sa akin kasi, mga kaibigan, kahit umalis sila, hindi naman tayo nag-iinak. Yes, amen. Kasi masahol pa tayo sa Katoliko. Kasi sa Katoliko, marami naman umalis sa kanila. Pero hindi naman naginanakit ang Katoliko. Bakit ka nag-born again? Wala namang ganun mga kaibigan. Bakit? Tapos apostolic tayo, sabi ni Kristo. Kung pinapaibig nga yung kaaway natin, yung pakayang kapatid natin, hindi niya pinapaibig. Yes, amen. Okay. Kaya tayo, titigil naman tayo sa pagsasalita. Ito, may tanong si Padre Raymond. Okay. Mag-overtime tayo. Brad, tanong. Yung sinabi doon sa Psalms na uupo sa kanan ng Ama ay ang anak. Ang anak ba yun? Kung yun ay ang anak, ibig sabihin, dalawa na ang Diyos sa langit. Kasi aakyat ang anak sa Ama. Maganda ito, mga kaibigan. Maganda ipaliwanag. Sige. Basahin natin, mga kaibigan. Kasi, kung may pinaparinggan si Brother Raymond, dalawa na. No? Particular, kapatid na Raymond, no? Yes. Wala tayong mga basa, literally, na ito ba yung Ama, ito yung anak. Pero, pag-ibigyan natin, mga kaibigan, habang may oras, sa Psalms 110, verse 1, ay ganito, mga kaibigan at mga kapatid. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. So, ang ibig sabihin ng ating kapatid, yung Ama ay Diyos, dahil si Kristo umupo sa kanan ng Diyos, dapat si Kristo ay Diyos, no? Mga kaibigan, mga kapatid. Pero mapapansin po natin, mga kaibigan, ganito po yan. Meron pong iisang Diyos, walang iba kundi ang Ama. Pinaliwanag po namin kagaya na, mga kaibigan, mga kapatid, na yung Panginoong Jesucristo, ito po ay nagbuhat sa Ama. At dahil siya ibuhat sa Ama, ano ang sabi rin ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan? Sa aklat ng 1:6, at ang bersikulo ay 62. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Ay ganito. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. So mga kaibigan, meron palang kinaroroonan ng una yung anak ng tao. Yung anak, mga kaibigan, nakaupo sa kanan ng Diyos. Ganito, Pastor. Baka kasi magiging literal yung kanan ng Diyos kung sabihin natin, no? Ngayon, yung kanan ba ng Diyos, yung by literal po na upuan, mga kaibigan, mga kapatid. O tingnan po natin sa aklat ng Lucas 22 at ang bersikulo po ay 69. Anong sabi ng aklat ng Lucas tungkol po sa tinatawag na kanan? Sa kanila kasi yung kanan, Diyos din Pakinggan yung mga kaibigan. 22:69 of the book of Luke. Datapwat, magmula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Doon pala uupo yung anak ng tao sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit po uupo ang anak ng tao sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos? Tingnan po natin sa unang Korinto 1:24. Tingnan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, makaliwanag po, mga kaibigan, uupo siya sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat si Kristo po ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi po naging dalawa ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, no? Kaya sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, yung umakyat
siya rin ang bumaba, Yes. mga kaibigan. And tumutukoy puro na, hindi po, akala nila may dalawang upuan doon. Hindi po, no? Ang tumutukoy puro, mga kaibigan, nakapangyarihan, uupo siya sa kapangyarihan ng kanan ng Diyos, mga kaibigan. At dagdagan pa natin, sa Hebreo 8 at ang versikulo po ay 1. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasadya ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Nakaupo pala ito sa majesty on high, mga kaibigan at mga kapatid. Nakaupo siya sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos, mga kaibigan. Hindi niya po ginawa na inupuan niya ang Diyos, no? Umupo siya sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, mga kaibigan. Babalik lang siya sa kalagayan niya ng una. Ano siya ng una? Ayon sa mga Hudyo, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Nawalo. Pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo. Batiin natin si Brother Raymond Resurrection, Brother Bobby Maguan, Sister Roda Drumal, Jeneline Puertes, wala na, no? Sa lahat ng ating mga viewers. So, bigyan natin muli pagbati sa ating Pastor Jeff bago tayo magtapos. Thank you, Lord. Maraming salamat, mga kapatid, no? Sinasabi natin na masaya tayo kahit na ang church natin ngayon ay talagang dumadaan sa matinding pagsubok, kabi-kabilaan ang mga banat at kabi-kabilaan ang nakikita natin na demolition, persecution at pag-uusig dahil sa tayo po ay ngayon tumayo at nagtayo tayo ngayon, mga kapatid, ng isang samahan. Ngayon, dalangin natin sa Diyos, samahan nyo kami, mga kapatid, no? Sa mga kapatiran na totoong nagmamahal, no? Ipaubaya natin sa Diyos ang kapalaran ng mga bagay na ito. No? May Diyos po na siyang puno ng lahat. Kaya dalangin natin na lahat ng unos na ito ay malagpasan natin at makapagpatuloy po tayo. Ako, sa ganang akin bilang leader, mga kapatid, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa, bagkos mayroong gagawin ang Diyos, at ang Diyos naman ay Diyos hindi lamang namin, Diyos din po ng lahat ng mga tao, Diyos ng lahat ng mga samahan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng tulong na hanggang ngayon ang ating samahan ay patuloy na nagpapatuloy, no? Na sa awa ng Diyos, mga kapatid, ay patuloy tayong nakasustain, nakasurvive, mga kapatid. So maraming salamat din kay Brother Aljon na patuloy na iniimbita tayo dito sa kanyang programa, no? Isang karangalan din na makapagsalita, no? Kaya kay Brother Aljon, no, dalangin ko na ang iyong kaloob ay lalo pang pasaganain ng Diyos at sa lahat ng mga kapatid, no, si Brother Raymond, no, alam ko na may kaloob din ng taong ito, isang araw ay magiging pastor din ito. Salamat sa Panginoon. Sigurado yan, papastor yan. Kaya, alam niyo, papastor, ang isa lang na napapansin ko, mga kaibigan, kaya nagalit ito mga kapatid natin, kahit wala na tayo. Kasi una-una, hindi sila makapuntos. Hindi nila tayo matibag. Hindi na problema, mga kaibigan. Kaya sila nakagalit. Gusto bumawi, mga kaibigan, no? Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kaibigan. Kung tayo talaga ay nakatayo sa aral, kailanman, mga kaibigan, ay hindi po tayo matitibag, mga kaibigan. Palagi po tayo ng Panginoong Kristo. Muli po, ito po Apostolic Back to the Bible. Nagbabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Magkita-kita po tayo muli sa araw ng Martes, alas 7 ng gabi. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah.